At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng social media na hatid sa inyo ni Madam Chika. Ang buong bansa ay nakatutok ngayon sa mga kaganapang nagaganap sa politika kung saan isang malawakang protesta at pagsuway laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang umabot sa isang critical na punto. Ayon sa mga ulat, isang malawakang hakbang inilahad ni na Deputy Speaker Rodante Marcoleta at ang Iglesia ni Cristo laban sa kasalukuyang pamahalaan. Narito ang buong detalye. Mga isang araw kapangyarihan at makasunod na hakbang sinagawa ni Marcoleta at ng Iglesia ni Cristo sa kanilang paglaban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga leader ng INC ay nakipag-ugnayan sa mga ilang kilalang personalidad sa politika at ang mga grupong sumusuporta sa kanilang layunin. Nasa ilalim ng matinding pressure ngayon ng administrasyon matapos sa mapagkilos ng grupo. Ayon sa mga report, isang malawakang kwedetat na posibleng magbunsod ng malawakang pagbabago sa pamahala at nakatakdang maganap. Sa mga eksklusibong kuha mula sa aming mga kamerang nagmonitor ng mga kaganapan, makikita ang daan-daang mga taga-suporta ng INC at Marcoleta ay nagsimula sa isang malawakang marcha mula sa mga pangunahing kalsada ng Maynila. Kasama nila ang mga lokal na leader ng iba't ibang sektor, mula sa mga obispo, mga magulang hanggang sa mga aktivistang hindi kontento sa takbo ng pamamahala ni Pangulong Marcos. Isinasagawa ang mga protesta bilang isang seryosong babala na hindi nila tinatanggap ang patuloy na pamumuno ni Marcos. Ayon kay Marcoleta, ang kanilang layunin ay isang iparating na publiko na hindi lamang isang simbolo ng pondo at lakas ng mga elit ang kasalukuyang administrasyon, kundi isang masalimuot na resulta ng isang hindi makatarungang pamamahala. Ipinahayag din ng INC na sila ay nagsasagawa ng mga demonstrasyon upang igiit ang kanilang mga karapatan bilang mamamayan at upang magbigay ng proteksyon sa kanilang magawang miyembro ng nahihirapan sa kasalukuyang gobyerno. Malaki ang posibilidad na magdulot ng mga tensyon at pagtuloy ng mga protesta. Ayon sa mga eksperto, may mga indikasyon na ang mga hakbang na ito ay maaaring magresulta ng isang malawakang agos ng suporta mula sa mga kilalang politiko at sektor na hindi kontento sa administrasyon. Isang matinding krisis ang maaaring magsimula at may mga nagsasabi na may mga taktikal na hakbang na inihanda ang mga leader upang paghandaan ang posibleng aksyon ng pamahalaan laban sa kanila. Inihayag naman ng mga tagapagsalita ni Pangulong Marcos na hindi sila papayag na maging sanhi ng kaguluhan ng mga hakbang na ito. Ayon sa Malacanang, patuloy nilang susubukan ng may legal na paraan upang tugunan ng sitwasyon. Ngunit ang tanong ng marami ngayon, hanggang saan ang kakayahan ng gobyerno at napigilan ng malawakang pag-aalsa, at may posibilidad nga bang maganap ang isang kudeta laban kay Pangulong Marcos? Ang mga susunod na araw ay magiging makulay sa larangan ng politika. Ang mga pwersang magsusulong ng pagbabalik loob sa mga makatarungang hakbang ng gobyerno ay patuloy na mag-uorganisa ng kanilang mga aksyon sa susunod na mga linggo. Samantala, ang mga lalahanin ng mga mamamayan patungkol sa stability ng ating bansa ay patuloy na lumalaki. Maging ang mga eksperto sa seguridad ay nagsasabing hindi pa tiyak kung saan patungo ang kasalukuyang crisis na ito. Patuloy ang aming pagmonitor sa mga kaganapan at magbibigay ng mga susunod na ulat. Yan po ang kaganapan tungkol sa malawakang pagprotesta laban kay Pangulong Marcos. At kung bago pa lamang po kayo sa akin channel, ay huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para update po kayo sa aming mga bagong balita.